Ang mga gawa ng mga apostol. Kabanata 55, Binago ng Grasya. Sa buhay ng disipulong si Juan ay ipinakita ang tunay na pagpapakabanal. Sa mga taon ng kanyang malapit na pakikasama kay Kristo, siya ay madalas na binabalaan at binabalaan ng tagapagligtas, at ang mga pagsaway na ito ay tinanggap niya. Habang ang katangian ng banal na isa ay nahayag sa kanya, nakita ni Juan ang kanyang sariling mga pagkukulang, at nagpakumbaba sa pamamagitan ng paghahayag. Araw-araw, kabaligtaran ng sarili niyang marahas na espiritu, nakita niya ang lamang at pagtitiis ni Jesus, at narinig ang kanyang mga aral ng pagpapakumbaba at pagtitiis. Araw-araw ang kanyang puso ay inilalapit kay Kristo, hanggang sa mawala sa kanyang paningin ang sarili sa pag-ibig sa kanyang guro. Ang kapangyarihan at lamang, ang kamahalan at kaamuan, ang lakas at pagtitiyaga, na nakita niya sa araw-araw na buhay ng anak ng Diyos, ay pumuno sa kanyang kaluluwa ng paghanga. Ibinigay niya ang kanyang hinanakit, ambisyosong ugali sa paghubog ng kapangyarihan ni Kristo, at ang banal na pag-ibig ay nagdulot sa kanya ng pagbabago ng pagkatao. Sa kapansin-pansing kaibahan sa pagpapabanal na ginawa sa buhay ni Juan ay ang karanasan ng kanyang kapwa at disipulo, si Judas. Tulad ng kanyang kasamahan, si Judas ay nagpahayag na siya ay isang disipulo ni Kristo, ngunit siya ay nagtataglay lamang ng anyo ng kabanalan. Hindi siya insensible sa kagandahan ng katangian ni Kristo, at madalas, habang nakikinig siya sa mga salita ng tagapagligtas, ang pananalig ay dumating sa kanya, ngunit hindi niya ipagpakumbaba ang kanyang puso o ipagtatapat ang kanyang mga kasalanan. Sa pamamagitan ng paglaban sa banal na impluwensya ay nilapastangan niya ang guro na inamin niyang mahal niya. Si Juan ay nakipagdigma ng same-time laban sa kanyang mga kamalian, ngunit nilabag ni Judas ang kanyang budi at sumuko sa tukso, na mas pinagtibay sa kanyang sarili ang kanyang mga gawin ng kasamaan. Ang pagsasagawa ng mga katotohanan na itinuro ni Kristo ay salungat sa kanyang mga hangarin at layunin, at hindi niya madala ang kanyang sarili na ibigay ang kanyang mga ideya upang makatanggap ng karunungan mula sa langit. Sa halip na lumakad sa liwanag, pinili niyang lumakad sa kadiliman. Ang masasamang pagnanasa, pag-iimbot, paghihiganti, maitim at mapanglo na kaisipan, ay itinatangi hanggang sa makuha ni Satanas ang buong kontrol sa kanya. Sina Juan at Judas ay mga kinatawan ng mga nag-aangking mga tagasunod ni Kristo. Parehong nagkaroon ng parehong pagkakataon ng mga disipulong ito na mag-aral at sundin ang banal na huwaran. Pareho silang malapit na nauugnay kay Jesus at may pribilehiyong makinig sa kanyang turo. Ang bawat isa ay may malubhang depekto sa pagkatao, at bawat isa ay nagkaroon ng akses sa banal na biyaya na nagbabago ng pagkatao. Ngunit habang ang isa sa pagpapakumbaba ay natututo tungkol kay Jesus, ang isa ay nagpahayag na siya ay hindi isang tagatupad ng salita, ngunit isang tagapakinig lamang. Ang isa, araw-araw na namamatay sa sarili at nagtagumpay sa kasalanan, ay pinabanal sa pamamagitan ng katotohanan. Ang isa naman, na lumalaban sa nagbabagong kapangyarihan ng biyaya at nagpapasaya sa makasariling pagnanasa, ay dinala sa pagkaalipin kay Satanas. Ang ganitong pagbabago ng pagkatao na nakikita sa buhay ni Juan ay palaging resulta ng pakikipag-isa kay Kristo. Maaaring may mga markadong depekto sa katangian ng isang individual, ngunit kapag siya ay naging isang tunay na disipulo ni Kristo, ang kapangyarihan ng banal na biyaya ay nagbabago at nagpapabanal sa kanya. Sa pagmamasid na parang sa isang salamin ang kaluwalhatian ng Panginoon, siya ay binago mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian, hanggang sa siya ay maging katulad niya na kanyang sinasamba. Si Juan ay isang guro ng kabanalan, at sa kanyang mga liham sa simbahan ay inilatag niya ang hindi nagkakamali na mga tuntunin para sa pag-uugali ng mga Kristiyano. Ang bawat tao na may ganitong pag-asa sa kanya, isinulat niya, ay dinadalisay ang kanyang sarili, kung paanong siya ay dalisay. Ang nagsasabing siya ay nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad na gaya ng kanyang paglakad. Unang Juan Kapitulo 3 versikulo 3, 2:6. Itinuro niya na ang Kristiyano ay dapat na dalisay sa puso at buhay. Hindi siya dapat makontento sa isang walang laman na propesyon. Kung paanong ang Diyos ay banal sa kanyang lugar, ang nahulog na tao, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ay dapat maging banal sa kanyang lugar. Ito ang kalooban ng Diyos, ang isinulat ni Apostol Pablo, maging ang inyong pagpapakabanal. Unang Tesalonika Kapitulo 4 versikulo 3. Ang pagpapabanal ng simbahan ay layunin ng Diyos sa lahat ng kanyang pakikitungo sa kanyang mga tao.
Pinili niya sila mula sa kawalang hanggan, upang sila ay maging banal. Ibinigay niya ang kanyang anak upang mamatay para sa kanila, upang sila ay mapabanal sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan, iwaksi ang lahat ng kaliitan ng sarili. Mula sa kanila ay nangangailangan siya ng isang personal na gawain, isang personal na pagsuko. Ang Diyos ay maaaring parangalan ng mga nag-aangking naniniwala sa Kanya, kung sila ay naaayon sa Kanyang larawan at kinokontrol ng Kanyang Espiritu. Pagkatapos, bilang mga saksi para sa tagapagligtas, maaari nilang ipaalam kung ano ang ginawa ng banal na grasya para sa kanila. Ang tunay na pagpapakabanal ay dumarating sa pamamagitan ng paggawa ng prinsipyo ng pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananahan sa pag-ibig ay nananahan sa Diyos, at ang Diyos sa Kanya. Unang Juan Kapitulo 4 Versikulo 16. Ang buhay niya na ang puso ni Kristo ay nananahan, ay maghahayag ng praktikal na kabanalan. Ang karakter ay dadalisayin, itataas, dakila, at luluwalhatiin. Ang dalisay na doktrina ay sasamahan ng mga gawa ng kabutihan, ang makalangit na mga tuntunin ay maghahalos sa mga banal na gawain. Yaong mga nais magtamo ng pagpapala ng pagpapakabanal ay dapat munang matutunan ang kahulugan ng pagsasakripisyo sa sarili. Ang krus ni Kristo ang sentrong haligi kung saan nakabitin ang higit na higit at walang hanggang bigat ng kaluwalhatian. Kung ang sinuman ay gustong sumunod sa akin, sabi ni Kristo, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ikalawang Korinto Kapitulo 4 Versikulo 17, Mateo Kapitulo 16 Versikulo 24. Ang halimuyak ng ating pagmamahal sa ating kapwa ang nagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos. Ang pasensya sa paglilingkod ang nagdudulot ng kapahingahan sa kaluluwa. Sa pamamagitan ng mapagpakumbaba, masipag, tapat na pagpapagal na itinataguyod ang kapakanan ng Israel. Itinataguyod at pinalalakas ng Diyos ang taong handang sumunod sa paraan ni Kristo. Ang pagpapakabanal ay hindi gawain ng isang sandali, isang oras, isang araw, ngunit ng isang panghabang buhay. Ito ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng isang masayang paglipad ng damdamin, ngunit ito ay resulta ng patuloy na pagkamatay sa kasalanan, at patuloy na pamumuhay para kay Kristo. Ang mga kamalian ay hindi maitatama o ang mga reformasyon ay hindi nagagawa sa pagkatao ng mahina at pasulpot-sulpat na pagsisikap. Sa pamamagitan lamang ng mahaba, matiyagang pagsisikap, matinding disiplina, at mahigpit na labanan, malalampasan natin. Hindi natin alam balang araw kung gaano kalakas ang ating alitan sa susunod. Hanggat si Satanas ang naghahari, tayo ay magkakaroon ng sarili na supilan, ang mga kasalanan upang madaig, habang tumatagal ang buhay, walang tigil na lugar, walang puntong maaabot natin at masasabing, ganap kong natamo. Ang pagpapakabanal ay bunga ng habang buhay na pagsunod. Walang sinuman sa mga apostol at propeta ang nagsabing walang kasalanan. Ang mga lalaking namuhay ng pinakamalapit sa Diyos, mga taong mag-aalay ng sarili sa buhay sa halip na sadyang gumawa ng maling gawain, mga lalaking pinarangalan ng Diyos ng banal na liwanag at kapangyarihan, ay nagtapat sa pagiging makasalanan ng kanilang kalikasan. Hindi sila nagtiwala sa laman, hindi nag-angkin ng kanilang sariling katwiran, ngunit lubos na nagtiwala sa katwiran ni Kristo. Gayon din ang mangyayari sa lahat ng tumitingin kay Kristo. Habang papalapit tayo kay Jesus, at mas malinaw nating nauunawaan ang kadalisayan ng kanyang pagkatao, mas malinaw na makikita natin ang labis na pagkamakasalanan ng kasalanan, at lalong hindi natin mararamdaman na itataas ang ating sarili. Magkakaroon ng patuloy na pag-abot ng kaluluwa sa pagsunod sa Diyos, isang patuloy, same time, nakakasakit ng pusong pag-amin ng kasalanan at pagpapakumbaba ng puso sa harap niya. Sa bawat hakbang sa ating Kristiyanong karanasan ay lalalim ang ating pagsisisi. Malalaman natin na ang ating kasapatan ay kay Kristo lamang at gagawin nating sarili ang pagtatapat ng apostol. Alam ko na sa akin, iyon ay, sa aking laman, ay walang nananahan na mabuti. Huwag nawa ang Diyos na ako ay magmapuri, maliban sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya ang sanglibutan ay napako sa krus sa akin, at ako sa sanlibutan. Roma Kapitulo 7 Versikulo 18, Galacia Kapitulo 6 Versikulo 14. Hayaang isulat ng mga nagtatalang anghel ang kasaysayan ng mga banal na pakikibaka at labanan ng mga tao ng Diyos, hayaan silang itala ang kanilang mga panalangin at luha,
ngunit huwag hayaang masiraan ng puri ang Diyos sa pamamagitan ng pahayag mula sa mga labi ng tao, ako ay walang kasalanan, ako ay banal. Ang mga banal na labi ay hindi kailanman magbibigay ng pagbigkas sa gayong mapangahas na mga salita. Si Apostol Pablo ay inagaw hanggang sa ikatlong langit at nakakita at nakarinig ng mga bagay na hindi mabigkas, gayunpaman ang kanyang hindi mapag-aalinlangan ng pananalita ay, hindi na parabang nakamtan ko na, o naging sakdal na, ngunit sumusunod ako. Filipos Kapitulo 3 Versikulo 12. Hayaang isulat ng mga anghel sa langit ang mga tagumpay ni Pablo sa pakikipaglaban sa mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Hayaang magsaya ang langit sa kanyang matibay na pagtahak patungo sa langit, at na pinapanatili ang premyo sa pagtingin, binibilang niya ang bawat iba pang konsiderasyon na dumi. Ang mga anghel ay nagagalak na sabihin ang kanyang mga tagumpay, ngunit hindi pinagmamalaki ni Pablo ang kanyang mga nagawa. Ang saloobin ni Pablo ay ang saloobin na dapat taglayin ng bawat tagasunod ni Kristo habang hinihimok niya ang kanyang daan patungo sa pakikipaglaban para sa walang kamatayang korona. Hayaang ang mga may hilig na gumawa ng mataas na propesyon ng kabanalan ay tumingin sa salamin ng batas ng Diyos. Habang nakikita nila ang malalayong pag-aangkin nito, at nauunawaan ang gawain nito bilang tagatukoy ng mga kaisipan at layunin ng puso, hindi nila ipagyayabang ang kawalang kasalanan. Kung tayo, sabi ni Juan, na hindi humihiwalay sa kanyang mga kapatid, ay sinasabing wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkasala, ginagawa natin siyang sinungaling, at ang kanyang salita ay wala sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at lilinisin tayo sa lahat ng kalikwan. Unang Juan Kapitulo 1 Versikulo 8, 9. May mga nagpahayag ng kabanalan, na nagpapahayag na sila ay ganap na sa Panginoon, na nag-aangkin ng karapatan sa mga pangako ng Diyos, habang tumatangging sumunod sa kanyang mga utos. Inaangkin ng mga lumalabag na ito sa batas ang lahat ng ipinangako sa mga anak ng Diyos, ngunit ito ay pagpapalagay sa kanilang bahagi, dahil sinasabi sa atin ni Juan na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay mahahayag bilang pagsunod sa lahat ng kanyang mga utos. Hindi sapat na paniwalaan ang teorya ng katotohanan, ang magpahayag ng pananampalataya kay Kristo, ang maniwala na si Jesus ay hindi impostor, at ang relihiyon ng Biblia ay hindi tusong ginawang pabula. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, at hindi tumutupad sa kanyang mga utos, ang isinulat ni Juan, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kanya. Datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na nasa kanya ang pag-ibig ng Diyos na sakdal, dito'y nalalaman natin na tayo'y nasa kanya. Ang tumutupad ng kanyang mga utos ay nananahan sa kanya, at siya ay nasa kanya. Unang Juan Kapitulo 2 Versikulo 4, 5, 24 minuto pasado alas 3. Hindi itinuro ni Juan na ang kaligtasan ay makakamit sa pamamagitan ng pagsunod, ngunit ang pagsunod na iyon ay bunga ng pananampalataya at pagmamahal. Nalalaman ninyo na siya ay nahayag upang alisin ang ating mga kasalanan, sabi niya, at sa kanya ay walang kasalanan. Ang sinumang nananatili sa kanya ay hindi nagkakasala, ang sinumang nagkakasala ay hindi nakakita sa kanya, ni hindi nakakilala sa kanya. Unang Juan Kapitulo 3 Versikulo 5, 6. Kung tayo ay mananatili kay Kristo, kung ang pag-ibig ng Diyos ay nananahan sa puso, ang ating mga damdamin, ating iniisip, ating mga kilos, ay magiging kasuwato ng kalooban ng Diyos. Ang banal na puso ay naaayon sa mga tuntunin ng batas ng Diyos. Marami ang, bagamat nagsisikap na sundin ang mga utos ng Diyos, ay may kaunting kapayapaan o kagalakan. Ang kakulangang ito sa kanilang karanasan ay bunga ng kabiguan sa pananampalataya. Naglalakad sila na parang nasa maalat na lupain, isang tuyo na ilang. Sila ay nag-aangkin ng kaunti, kapag sila ay maaaring umangkin ng marami, sapagkat walang hangganan ang mga pangako ng Diyos. Ang gayong mga tao ay hindi wastong kumakatawan sa pagpapakabanal na dulot ng pagsunod sa katotohanan. Nais ng Panginoon na lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae ay masaya, mapayapa, at masunurin. Sa pamamagitan ng paggamit ng pananampalataya ang mananampalataya ay nagtataglay ng mga pagpapalang ito. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang bawat pagkukulang ng pagkatao ay maibibigay, ang bawat karumihan ay nalinis,
ang bawat kamalian ay naitama, ang bawat kahusayan ay nabuo. Ang panalangin ay ang itinalagang paraan ng langit ng tagumpay sa pakikipaglaban sa kasalanan at pag-unlad ng Kristiyanong pagkatao. Ang mga banal na impluwensya na dumarating bilang sagot sa panalangin ng pananampalataya ay isa sa katuparan sa kaluluwa ng nagsusumamo sa lahat ng kanyang isinasamo. Para sa kapatawaran ng kasalanan, para sa banal na espiritu, para sa isang tulad Kristong ugali, para sa karunungan at lakas na gawin ang kanyang gawain, para sa anumang kaloob na kanyang ipinangako, maaari nating hilingin, at ang pangako ay, tatanggap kayo. Sa bundok kasama ng Diyos nakita ni Moises ang huwaran ng kamangha-manghang gusaling iyon na magiging tahanan ng kanyang kaluwalhatian. Nasa bundok kasama ng Diyos, sa lihim na lugar ng pakikipag-isa, na dapat nating pagnilayan ang kanyang maluwalhating mithiin para sa sangkatauhan. Sa lahat ng panahon, sa pamamagitan ng paraan ng pakikipag-isa sa langit, na isa katuparan ng Diyos ang kanyang layunin para sa kanyang mga anak, sa pamamagitan ng unti-unting paglalahad sa kanilang mga isipan ng mga doktrina ng biyaya. Ang kanyang paraan ng pagbibigay ng katotohanan ay inilalarawan sa mga salitang, ang kanyang paglabas ay inihanda gaya ng umaga. Oseas Kapitulo 6 Versikulo 3. Siya na naglalagay ng kanyang sarili sa kung saan ang Diyos ay makapagliliwanag sa kanya, ay sumusulong, kumbaga, mula sa bahagyang dilim ng bukang liwayway hanggang sa ganap na ningning ng katanghalian. Ang tunay na pagpapakabanal ay nangangahulugan ng perpektong pag-ibig, perpektong pagsunod, ganap na pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat tayong maging banal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan. Ang ating budi ay dapat malinis mula sa mga patay na gawa upang maglingkod sa buhay na Diyos. Hindi pa tayo perpekto, ngunit ito ay ating pribilehiyo na iwaksi ang mga gusot ng sarili at kasalanan, at sumulong sa pagiging perpekto. Ang mga malalaking posibilidad, matataas at banal na mga tagumpay, ay inilalagay sa abot ng lahat. Ang dahilan kung bakit marami sa panahong ito ng mundo ay hindi gumagawa ng higit na pagsulong sa banal na buhay ay dahil binibigyang kahulugan nila ang kalooban ng Diyos na kung ano ang nais nilang gawin. Habang sinusunod ang kanilang sariling mga pagnanasa, nilulumo nila ang kanilang sarili na sila ay umaayon sa kalooban ng Diyos. Ang mga ito ay walang mga salungatan sa sarili. Mayroong iba na sa ilang sandali ay matagumpay sa pakikibaka laban sa kanilang makasariling pagnanais para sa kasiyahan at kaganhawahan. Sila ay tapat at same time, ngunit napapagod sa matagal na pagsisikap, sa araw-araw na kamatayan, sa walang tigil na kaguluhan. Ang katamaran ay tila nag-aanyaya, ang kamatayan sa sarili ay kasuklam-suklam, at ipinikit nila ang kanilang inaantok na mga mata at nahulog sa ilalim ng kapangyarihan ng tukso sa halip na labanan ito. Ang mga tagubayling nakasaad sa salita ng Diyos ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa kompromiso sa kasamaan. Ang anak ng Diyos ay nahayag upang mailapit niya ang lahat ng tao sa kanyang sarili. Siya ay naparito hindi upang patulagin ang mundo, kundi para ituro ang makitid na landas kung saan dapat maglakbay ang lahat na sa wakas ay maabot ang mga pintuan ng lungsod ng Diyos. Ang kanyang mga anak ay dapat sumunod kung saan niya pinamunuan ng daan, sa anumang sakripisyo ng kadalian o makasariling pagpapakasaya, sa anumang halaga ng paggawa o pagdurusa, dapat nilang panatilihin ang isang patuloy na pakikipaglaban sa sarili. Ang pinakadakilang papuri na may dudulot ng mga tao sa Diyos ay ang pagiging banal na mga daluyan kung saan siya makakagawa. Ang oras ay mabilis na lumilipas sa kawalang hanggan. Huwag nating itago sa Diyos ang pag-aari niya. Huwag nating tanggihan siya na, bagamat hindi ito maibibigay ng may merito, ay hindi maitatanggi ng walang pagkasira. Humihingi siya ng buong puso, ibigay ito sa kanya, ito ay sa kanya, kapwa sa pamamagitan ng paglikha at sa pamamagitan ng pagtubos. Siya ay humihingi ng iyong talino, ibigay ito sa kanya, ito ay sa kanya. Siya ay humihingi ng iyong pera, ibigay ito sa kanya, ito ay sa kanya. Kayo ay hindi sa inyo, sapagkat kayo ay binili sa isang halaga. Unang Korinto Kapitulo 6 Versikulo 19-20. Hinihiling ng Diyos ang pagpupugay ng isang banal na kaluluwa, na inihanda ang sarili, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig, upang paglangkuran siya. Itinataas niya sa ating harapan ang pinakamataas na mithiin, maging ang pagiging perpekto.
Hinihiling niya sa atin na maging ganap at ganap para sa Kanya sa mundong ito tulad ng Siya ay para sa atin sa presensya ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos, tungkol sa iyo, maging ang iyong pagpapakabanal. Unang Tesalonika Kapitulo 4 Versikulo 3. Ito ba ay iyong kalooban din? Ang iyong mga kasalanan ay maaaring maging parang mga bundok sa harap mo, ngunit kung ipagpakumbaba mo ang iyong puso at ipagtatapat ang iyong mga kasalanan, nagtitiwala sa mga merito ng isang ipinako sa krus at muling nabuhay na tagapagligtas, patatawarin ka niya at lilinisin ka sa lahat ng kalikwan. Hinihiling ng Diyos sa iyo ang buong pagsunod sa Kanyang batas. Ang batas na ito ay ang alingaw ng Kanyang tinig na nagsasabi sa iyo, mas banal, oo, mas banal pa rin. Hangarin ang kapuspyusan ng biyaya ni Kristo. Hayaang mapuno ang iyong puso ng matinding pananabik para sa Kanyang katwiran. Ang gawain na ipinahahayag ng salita ng Diyos ay kapayapaan, at ang epekto nito ay katahimikan at katiyakan magpakailanman. Habang ang iyong kaluluwa ay nananabik sa Diyos, masusumpungan mo ang higit at higit pa sa hindi masaliksik na kayamanan ng Kanyang biyaya. Habang pinag-iisipan mo ang mga kayamanan na ito ay aariin mo ang mga ito at ihahayag ang mga merito ng sakripisyo ng tagapagligtas, ang proteksyon ng Kanyang katwiran, ang kabuuan ng Kanyang karunungan, at ang Kanyang kapangyarihang iharap ka sa harapan ng Ama, nang walang dodges, at walang kapintasan. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 Versikulo 14. Dito nagtatapos ang Kabanata 55. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.